kahit i-live stream mo pa yan, tila baga doubtful pa rin din. Kasi, bakit ganun? Unang katanungan dyan, bakit ngayon na natapos na si former Speaker Martin Romualdez, tsaka daw ngayon lang ila-live stream? May mga ibang nauna, katulad yan, dahil kulang din sa kapangyarihan, pwede yung mga diskaya ayaw nang makipag-cooperate. Pero sinasabi naman nila na hindi ito makakaapekto. So, yung full disclosure at full transparency, yun ang wala at tila baga kulang na kung saan yung timing na yung inaantay ng taong bayan na mga personalidad o mga tao, tila baga hindi umaayon doon sa desisyon nilang buksan ng buo yung pagdinig. So, kung talagang legitimacy rin lang din at mawin yung kumpiyansa ng taong bayan at talagang walang itinatago, maganda sana na maanyayahan at bumalik si former Speaker Martin Romualdez at madinig ng taong bayan ano yung napag-usapan, ano yung tinakbo ng investigasyon nang ipatawag ito. At hindi lang yan, ano na ngayon din yung nangyari kay former Representative Zaldico. Ang tagal-tagal, ano ang effort na ginagawa upang mapabalik siya sa ating bansa? So, yun yung mga katanungan. Ang nakakalungkot dito, kasamang Edmar, habang tumatagal, papatong ng papatong, nagsasanga-sanga yung issue, pero yung mga taong dapat mapanagot, which is yung basics na kitang-kita naman yun nga very simple. Membro lamang lahat ng Bicameral Conference Committee, ipatawag mo yan. Mag-plot kayo at ma-identify mo anong distrito na may pinakamalalaking budget o may mga malalaking budget. Yan pa lang ma-identify mo na. Pero ang tanong diyan, bakit hindi ginagawa? At parang out of focus yung